So mga katropa, welcome po sa Chef Angel Kitchen. Ngayon po, andito po kami ngayon sa Quetzal, Guatemala. Ito po ay ikalawang araw namin. Dumating po kami kahapon galing Mexico. Pupunta po tayo ngayon sa labas at mangangawil po tayo. Kasi ito po yung gamit na pangangawil ko. Ito. Ang tawag po namin dito is bira-bira. Yan, ito po yung kanyang pabigat. At meron po siyang taga. Yan. So yung taga po nito, depende sa inyo kung ilang piraso. Okay, yan. So ito, mayroon siyang, tingnan natin, bilangin natin. Meron siyang swivel. So bilangin natin yung kanyang taga. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Meron siyang 7 taga. Yan. So kasama yung kanyang pabigat. At mayroon siyang parang kumikislap. Ito po yung hinahabol ng isda. Yan. So mostly yung kumakagat dito, ito yung pang maliitan na isda. Katulad po ng mga sapsap, matambaka, yan, galunggong, maliliit na mga mackerel. Yan po yung mga kumakagat dito. So check natin. Samahan niyo ako guys. At lalabas tayo. Check natin kung makakahuli tayo ngayong gabi. Okay. So mga pasado alas 8 na ng gabi nang nagsimula kaming mangawil. Kanya-kanya kaming pwesto dito sa likod at naghulog kami ng cargo light para maging silbing ilaw namin. So ito yung pinakaunang beses na makabiyaya ko dito sa Quetzal, Guatemala. Hindi ko pa alam kung may mahuhuli tayong isda. Pero mayroon nga kasabihan na kung sa libro nga may isda, sa dagat pa kaya. One eternity later. So after mga 15 minutes, may naramdaman akong may kumagat. So tingnan natin. Mukhang sinuswerte tayo mga katropa dahil sa unang hila pa lang natin, ang dami ng kumagat. Isa itong magandang sinyales sa pagsisimula ng ating pangangawil. So yung isda na to, ang tawag sa amin sa Iloilo is bilong-bilong. So correct me if I wrong, hindi ko po alam kung ano pong tawag dito sa Maynila. So comment below mga katropa kung ano pong isda ito. Dito sa barko, isa din ang isda sa mga dinideliver. Sa tuwing po kami namimili ng pagkain. Pero ika nga sabi nila, mas masarap talaga kumain ng isda pag ito po'y fresh. So gaya ng sinabi ko, mukhang sinuswerte tayo dahil tuloy-tuloy na at wala na pong patid ang kagat ng mga isda. So mga katropa, mag-iisang oras pa lang tayo nangangwel pero tingnan nyo naman kung gaano na po karami yung ating isda. So lagay muna natin ito sa timba. So mga katropa, ito rin po yung mga nahuli ng mga kasama ko na isda. So hindi lang po iisang klase. Tingnan nyo,
Assorted na po yan. Marami na po silang nahuling ibang isda. Yan po yung matambakang malalaki. So masarap po yan. Paksiw. Masarap din po iprito. So mamaya, kaugalian namin dito pag na marami kaming nahuli ay mag-iyaw-iyaw at kakain dito sa labas. So mga katropa, silipin din po natin yung mga huli ng iba ko pong mga kasamahan dito. Yan po yung chief engineer namin na Koreano. At yan din yung kasama naming oiler na mahilig din mga whale. Ngayon guys ay mag-iihaw ng isda na bagong huli. Mas nangangin, mulan, yung kasama natin na kalbo, may kaputi pa. At isa sa pinakapaborito kong parte, pagkatapos mga whale, ay yung sama-sama kayong magluto at sama-sama kayong kumain. Siguradong nakakawalan ng pagod, nakakawalan ng gutom at higit sa lahat, nakakalibang. Second night po naman ito dito sa Quetzal sa Guatemala. So, ito po yung nahuli namin. So, actually, hindi na naman po akong nangawil. Bali, mga 3 hours po kami nangawil. Ganito na po karami yung aming nakuha. So, kumuha pa po kami dyan kanina ng kinain namin. Okay? Nag-ihaw-ihaw po kami doon sa labas. At mayroong isa dito. May nahuling malaki. At mayroon pa pong mga malalaking isda doon sa taas na bukas gawin nating sashimi. Ito gawin nating sashimi para sa mga Koreano. At yung isa namang malalaki, yung ibang malalaki doon ay gawin nating kilawin para sa mga Pilipino. Okay guys? So ayan, not bad. Siguro nasa 20 kilos I think or mahigit ang timbang nito. Kung hindi pa ako nagkakamali. So, ilagay natin. Yan. Ilagay natin sa styrofoam. Yan. Dahil ipasok natin sa ating chamber. So, fish. Okay. Assorted po yan. Pero mostly, ang nahuli namin ito. Hindi ko po alam yan ang tawag dyan. Parang bilong-bilong ang tawag sa amin sa Iloilo. Sa Maynila, hindi ko po alam kung anong tawag dyan. Okay, ito po. Ilagay natin. Yan! Okay, bigat. So siguro nasa 30 kilos, I think. 30 siguro kasi yung mabigat. Okay? Ito pa, ilaglag natin. Yan. So mayroon pa pala mga matambaka dyan. Yun. Yan, mga matambaka na malalaki. So pag sa atin to guys, malaking pera na to. Sa mahal po ng isda sa atin. Siguro sa Maynila siguro yung kilo nito nag-rate siguro na nasa 190 or 180 per kilo. I'm not sure lang po depende po sa location. So mga katropa, dahil marami tayong isdang nahuli kagabi, so ngayon puro isda yung ulam namin. So gawin natin itong assorted. Tingnan natin kung ano po yung luto na magagawa natin dito. So unang putahe, sinabawang isda
na nilagyan ko lang ng kamatis, sibuyas. So hindi na po kailangan na iba pa pong sahog dahil manamis-namis po yan. Basta fresh po yung isda. Pangalawang putahe, syempre hindi mawawala yung pritong isda dahil masarap po yan sa suka na maraming sili. At siguradong mapaparami yung kanin ninyo. At kung may prito, syempre hindi din nawawala yung paksiw. So yan, tingnan nyo kung gaano kasarap. Marami din pong sili yan para medyo may kagat ng konti. So para naman po sa malaking isda na nahuli natin kagabi, ito po puti yung kanyang laman. So maganda po ito gawing sashimi para sa mga katropa nating mga Koreano. Please comment below kung ano pong isda po ito. Kung patuloy ka pa rin nanonood sa aking video sa part na ito, maraming salamat sa patuloy nyo pong pagsuporta. Abangan nyo yung part 2 ng aking video dahil marami pa pong isda na mahuhuli sa puwertong ito. Ako po, si Chef Angel nagsasabi sa inyo, mag-ingat kayo palagi and God bless!